Ganap na pong alas 4:52 ng umaga. Good morning, Rina ang partner. Good Ng morning. partner, Parang si Ryan tumatawag sa akin ng partner. Si Ryan ba? Sa UNT. Nga pala. Nasanay ako sa kanya, tawag niya sa akin. Nakita ko yung Partner. anak niya nung linggo. Laki. Yung pangalawa. Panganay. Yung panganay. Malaki na yun. Bibong bata. 4 years old na atay. Nag-nosebleed ako eh. Kaka-English. Hindi marunong mag-Tagalog Ang eh. puti, di ba? Ang puti ng lahi nila eh. So, Mukha nung nanay niya. balik eskwela na rin yung mga estudyante. Ganun ba? Speaking of bata, 3 weeks to go na lamang, di ba? At talagang, talagang ang Brigada Eskwela, sobrang suporta ng maraming individual, mga pribadong grupo, religious sector, di ba? Kailangan maihanda nila yung mga silid-aralan nito mga batang. Yes, kasi Papasukin alam mo, nila. hindi ako nagkakamali, malaki ang natitipid ng Department of Education. Pag sila ang Dahil- pag may mga katulong sila Dahil sa mga paglilinis, volunteer na yan, dahil sa bayanihan na yan. Dahil biriin mo, may mga nagdo-donate ng cleaning materials, tapos yung manpower, di ba? Talagang talagang yun ay libreng Sa ipinagkakalob ng ating mga public kababayan. schools naman, may ibang nagdo-donate ng mga libro. Yun, Mga ganda rin yun. materyales para sa mga bata Ibig sabihin nga, para kung makapag-aral. kahit na nga bata ka, o malit na tao ka, nakakatulong ka eh. Correct. Diba? Hindi naman kailangan napakalaki ng magagawa mo eh, para tumulong sa paaralan. Oo, tsaka hindi porke matanda na tayo ay dapat mahiya na tayong pumasok sa eskwela. Yung mga gusto Inaamin pumasok mo, pa rin matanda ka sa na, ako hindi pa. eskwela, Ikaw lang yun, pwede pa rin pumasok, di ba? Yes. Okay, magandang umaga. Rina at ating mga kasambahay, araw po ng Martes, 16 ng Mayo 2017. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, ako po si Jun Suriao. At ako naman si Rina Villamor Camara. Narito na po ang mga humahataw na balita. Hiling ng kampo ni Janet Lim Napoles na mailipat ito sa NBI Detention Center, hindi pinagbigyan ng Sandigan Bayan. Tinaguri ang pork barrel scam queen sa Camp Bagong Diwa, pinalilipat ng korte. Reklamong impeachment laban kay Pangulong Rodrigo Duterte ni-reject ng House Committee on Justice dahil sa kawalan umano ng sapat na batayan. Dating DOTC Secretary Emilio Junabaya humarap sa pagdinig ng Senado sa mga aberya sa operasyon ng MRT Line 3. Pinasok nitong mga kontrata, iginiit na hindi maanumalya. 2017 Brigada Eskwela ng Department of Education, mainit na sinuportahan ng publiko. Mga mag-aaral, guro at ilang grupo kabilang na ang Members Church of God International, nagbayanihan sa paglilinis sa mga eskwelahan. Pangulong Rodrigo Duterte dumating na sa bansa matapos ang ilang araw na working visit sa Cambodia, Hong Kong at China. At Dave Moffat na kabilang sa bandang The Moffats, hindi nagpahuli sa kanyang Wish-clusive performance sakay ng Wish 1075 bus. Muling nabuhay ang espiritu ng bayanihan na bahagi ng kultura ng mga Pilipino sa pagsisimula ng taunang Brigada Eskwela kahapon. Sa pangunguna ng Department of Education, ginawa ang kick-off ng programa sa Ramon Duterte Memorial National High School sa Cebu City. Ito ang hataw na balita ni Gladys Duwabi. Aktibong nakibahagi ang tinatayang nasa 1,000 individual sa launching ng Brigada Eskwela ng Department of Education sa Ramon Duterte Memorial National High School. Personal din itong dinaluhan ni Education Secretary Leonor Briones. Muli namang binigyang diin ni Secretary Briones ang kahalagahan ng Alternative Learning System na flagship program ng DepEd. But not all are in school. And this is why we want to reach out to those nag-iingon nato, those who are left behind. Morning nga dako kayo ang pondo naghatag ni Presidente Duterte o sa DBM para sa alternative learning system. Isinagawa naman ang turnover ng mahigit 900,000 mga lapis sa ilalim ng 1 million lapis campaign project. Samantala, isa sa ilalim din sa random drug testing ang mga secondary at elementary public school teachers. Ito ay upang matiyak na ligtas ang mga estudyante sa pangangalaga ng mga guro sa paaralan at maiwasang ang mga ito ay masangkot sa anumang iligal na aktibidad. We are the biggest army
of government employees. We are bigger than all the military forces combined. And this is why it is important that we have to keep the department safe from the inroads of drugs. Pagtitiyak ng kagawaran, mananatiling confidential ang magiging resulta ng random sampling. Ang sino mang magpositibo ay hindi muna magtuturo upang sumailalim sa mga intervention gaya ng rehabilitation. Makakabalik lamang ito kung mayroong competent medical authority na magpapatunay na may kakayahan na itong magturo muli. Mula sa Cebu, ako si Gladys Tuwabi, humahataw sa balita. Hindi naman pahuhuli sa suporta ang mga kababayan natin sa National Capital Region. Sama-sama ring naglinis ng paaralan ng mga estudyante, magulang, mga guro at maging ang iba't ibang grupo upang maihanda na ang mga silid-aralan bago ang pasukan sa darating na Hunyo. Ito ang hatong na balita ni Aiko Miguel. Kanya-kanyang bitbit ng dustpan, walis, paintbrush, martilyo at ilan pang gamit panlinis ang mga mag-aaral at mga magulang sa Kaunlaran High School sa Navotas. Ang naturang paaralan ang naging sentro ng pagsisimula ng Brigada Eskwela Week sa National Capital Region na pinangunahan ng DepEd. Ang lagi namin tinitingnan is actually talaga ang kahandaan, yung pagiging ligtas ng ating eskwelahan. Sa June 5, kailangan yun namang quality ng pagtuturo ang ating upuan. Nakiisa rin sa programa ang mga kinatawan ng Armed Forces of the Philippines. Sila yung nag-shoulder doon sa health and beauty room and food and beverage room. Nagpa-tile sila doon and salamin. Batay sa assessment ng principal ng paaralan, liban sa mga silid-aralan, nangangailangan din sila ng mas maraming upuan ngayong taon para sa pagpasok ng grades 11 at 12. Simula pa lang ng bakasyon ay kinukumpuni na ang mga sirang gamit at pinipinturahan na ang ilang bahagi ng Kaunlaran High School. Nasa 4,000 mga mag-aaral ang inaasahang dadagsa dito sa darating na pasukan. Kaya paanyaya ng pamunuan ng eskwelahan sa publiko na makiisa sa Brigada Eskwela para maihanda ang mga silid-aralan. Samantala, bukod sa pagsasaayos at paglilinis ng mga silid-aralan, magsasagawa rin ng disaster resiliency seminars sa mga magulang, mag-aaral at guro sa buong bansa. Bahagi kasi ng paghahanda sa Brigada Eskwela ay yung pagiging safe ng mga bata. Para nagkakaroon tayo ng safety measures na natitrain natin, na nabibigyan natin ng orientation ng mga magulang para laging handa sa kung ano man ang sakuna na pwedeng magana. Mula sa Navotas City, ako si Aiko Miguel, humahataw sa balita. Naging mainit din ang suporta ng publiko sa isinagawang Brigada Eskwela sa iba't ibang paaralan sa Metro Manila. Ito ang hataw na balita ni Maki Libradilla. Doble sipag sa paglilinis at pagsasaayos ng mga silid-aralan ang mga mag-aaral, magulang at mga volunteer sa Barangay Bagong Silangan Elementary School. Noong nakaraang taon, sila ang itinanghal na second place sa Brigada Eskwela as Implementer for Mega School Regional Level. Kaya naman target nila na makuha na ang unang pwesto ngayong taon. Inaasahan po namin na makuha na namin ang championship at ang national level sa taong ito sa tulong ng napakaraming mga taong hininga namin ng suporta. Samantala, umabot naman sa mahigit 600 volunteer ang nakiisa sa Brigada Eskwela sa Ramon Magsaysay High School, Manila. Kabilang dito ang mga tauhan ng Department of Public Works and Highways na nagsagawa ng maintenance sa drainage system ng paaralan. Buo rin ang suporta ng mga magulang sa programa na para sa kaligtasan ng kanilang mga anak. Siyempre, para po sa ng mga bata, sa kalinisan ng anak ko, para maiwasan mga sakit-sakit. Nakiisa naman ang alumni at kinatawan ng private companies sa Brigada Eskwela sa Parañaque National High School kahapon. Marami na po tayong mga alumni na maganda na lang ng buhay, hindi lang sa Pilipinas kundi sa ibang bansa. Tumutulong po sila kung ano man yung mga kailangan natin para sa mga bata. Ayon sa prinsipal ng eskwelahan, mahalagang maiayos ang pasilidad para may magamit ang mga mag-aaral sa pasukan, lalo na sa Parañaque National High School na may tinatayang 24,000 mag-aaral. Bukod sa paglilinis, may isinagawa rin ditong serbisyo para sa mga bata at magulang gaya ng dental at optical check-up, pati na ang first aid training. Ako si Maki Libradilla, humahataw sa balita.
Tulad ng nakagawian taon-taon, muli na namang nagbigay ng puwersa ang Members Church of God International bilang pakikiisa sa taunang Brigada Eskwela ng DepEd. Ito ay bahagi ng advokasya ng grupo na makatulong sa kapwa. Ito ang hatol na balita ni Bernard Daddies. Pinangunahan ng mga guro ang pag-ehersisyo kasama ang mga magulang at iba pang participants sa Valeriano Fogoso Elementary School sa Marikina City upang umpisahan na masigla ang Brigada Eskwela 2017. Pagkatapos nito ay agad sumabak sila sa paglilinis kasama ang mga representative ng Members Church of God International sa Marikina. Maging ang mga pulis at sundalo ay hindi nagpahuli sa paglilinis at paghahakot ng mga naipong basura. Nagsagawa naman ng orientation ng San Juan Elementary School sa lahat ng tumugon sa kanilang panawagan na makiisa sa Brigada Eskwela. Kasamang MCGI San Juan Chapter, nilinis ng mga volunteers ang loob at labas ng mga silid-aralan. Maging mga ceiling fan, pinilit maabot ng mga nanay upang malinis. Namigay naman ng mga basurahan, wall clock at gamit sa paglilinis ang MCGI Pasig Chapter sa Nagpayong High School sa Pasig City. Tumulong rin ang mga volunteers sa pagwawalis at pagpupunas ng maalikabok na mga upuan at sahig kasama ng iba pang magulang at mga guro. Mahigit sa 9,000 mga mag-aaral ang inaasahan ng Nagpayong High School sa darating na pasukan. So actually nagpapasalamat ako sa dating daan kay Brother Eli, yung aking pasasalamat lalo na ng Nagpayong High School. Sa Pasig Center Elementary School, agad namang nagsagawa ng pagpipinta sa buong school building matapos naman ang paglilinis. Kinulayan ang bago ang mga pader, korehedor at maging ang mga hagdan. At para lalo pang ganahan sa pag-aaral ang mga estudyante, binarnisan ang lahat ng mga upuan. At sa Santo Niño, Marikina, bukod sa mga silid-aralan, tumulong rin ang mga volunteers ng MCGI sa paglilinis ng playground ng mga mag-aaral. Maging ang likod ng school building ay hindi pinalagpas na linisin. Sa kabuuan, naging matagumpay ang isinagawang bayanihan sa pagsisimula ng Brigada Eskwela 2017, katuwang ang MCGI sa pakikisa sa advokasya ni Kuya Daniel Rason na isang araw lang. Ang paggawa ng mabuti ay hindi magbubunga ng masama. Maaari natin itong pasimulan kahit isang araw lang. Bernard Daddies, humahataw sa balita. Sa iba pang balita, hindi naman pinayagan ng Sandigan Bayan na mailipat si Janet Lim Napoles sa kustodiya ng National Bureau of Investigation o NBI. Sa halip pumayag ang korte na ilipat ito sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City. Ito ang hataw na balita ni Mon Hokson. Pinangunahan ng mga guro ang pag-ehersisyo. Hindi kinatigan ng Sandigan Bayan 1st at 3rd Division ang mosyon ng kampo ni Janet Lim Napoles na mailipat siya patungong NBI Detention Facility mula sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. Sa halip, ipinag-utos ng Anti-Graft Court na mailipat ang tinaguriang Pork Barrel Scam Queen sa Bureau of Jail Management and Penology sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City. Ayon sa korte, nakasaad sa batas na lahat ng mga akusado na dumadaan sa paglilitis ay dapat makulong sa BJMP facility at hindi sa kung saang pasilidad. Sinabi rin ng korte na walang ebidensya na magpapatunay na hindi ligtas ang BJMP facility sa Camp Bagong Diwa. Ipinunto rin ng korte na wala sa mandato ng NBI na kumupkop ng mga akusado, lalo na ang mga sumasailalim pa sa paglilitis. Sa ngayon, mayroon pang isang nakabinbin na mosyon si Napoles sa 5th Division na humahawak rin sa kanyang kasong graft at plunder. Hinihintay pa ng korte ang sagot ng prosekusyon sa kaparehong argumento. Nag-issue na rin ng commitment order sa Sandigan Bayan 1st at 3rd Division at dinala ito kagabi ng sheriff sa BJMP. Sa isang mensahe naman sa text, sinabi ng abogado ni Napoles na si Attorney Stephen David na plano nilang maghain ng motion for reconsideration matapos makakuha ng kopya ng resolusyon. Mula sa Sandigan Bayan, ako si Mon Hokson, humahataw sa balita. Sa kaugnay na balita, inilipat na sa Camp Bagong Diwa sa Taguig ang tinaguriang PDAP scam mastermind na si Janet Lim Napoles mula sa Correctional Institution for Women. Para sa detalye, makibalita tayo kay Reynante Ponte live. Good morning, Reynante.
Yes, good morning June. Pasado alas 4 ng madaling araw na umalis sa Correctional Institution for Women o CIW ang convoy na naghatid kay Janet Lim Napoles dito sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City. Kahapon June ay naglabas na ng desisyon ng Sandigan Bayan sa mosyon ni Janet Lim Napoles na mailipat ng kulungan matapos siyang mapawalang sala sa kasong serious illegal detention. Ngunit sa halip na sa NBI Detention Center, gaya ng hiling nito ay sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City siya ipinalilipat ng korte. Pasado alas 7 kagabi nang dumating sa CIW sa Sheriff Police Romulo Barroso at ibinigay ang commitment order ng Sandigan Bayan sa transfer ni Napoles. Kagabi pa ay inihanda na rin ng Bureau of Correction ang security detail para sa jail transfer. Ayon kay Barroso, kagabi pa lang ay naihanda na ni Napoles ang kanyang mga gamit. Dagdag pa ni Barroso, pagdating dito sa Bureau of Jail Management Penology o BJMP facility sa Camp Bagong Diwa ay idediretso muna siya sa Reception and Diagnostic Center at isa sa ilalim siya sa physical examinations. Isa sa ilalim din siya sa booking procedures at i-orient sa rules ng BJMP kung saan ito unang nakulong noong 2014. June, sa ngayon nga June ay bandang alas 4:42 nang dumating nga dito ang convoy ni Janet Lim Napoles kung saan naghatid nga kasama niya ang mga tauhan ng SWAT at mga tauhan ng Bucor dito sa Camp Bagong Diwa at pinasok nga dito sa detention center dito sa Camp Bagong Diwa para sa kanyang booking procedures. June, yan muna ang update mula dito sa Taguig City. Ako si Reynante Ponte, humahataw sa balita. Maraming salamat, Reynante Ponte. Balik bansa na si Pangulong Rodrigo Duterte matapos ang ilang araw na working visit sa mga bansang Cambodia, Hong Kong at China. Pasado alas 3 ng madaling araw nang lumapag ang eroplanong sinakyan nito sa Davao International Airport. Humarap muna ito sa mga kawani ng media at iniulat ang mga accomplishments ng kanyang working visit. Sumagot din ito ng ilang katanungan mula sa ilang media personnel, kabilang narito ang issue sa maritime dispute sa West Philippine Sea at pagdedeklara ng martial law sa Sulu. Arestado sa entrapment operation ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG at PNP Anti-Transnational Crime Unit ang tatlong umano'y notorious na illegal recruiter sa Maynila. Ito ang hataw na balita ni Grace Casin. Natutukan na ng mga otoridad ang pambibiktima ng tatlong notorious illegal recruiter nang maaresto ang mga ito noong Biyernes sa Maynila. Sa sumbong ng mga biktima sa CIDG, umabot umano sa tig 50,000 piso ang naibigay nilang pera sa mga suspect, kapalit ng alok na trabaho sa dairy farm sa Japan. Exabot po ako, sir. Lahat yung naipon ko, sir, doon ko binuhos na para lang makabalik uli ako. Natuklasan din ng mga otoridad na hindi rin ito rehistrado sa Philippine Overseas Employment Administration o POEA. Kakasuhan sila ng violation ng Republic Act 8042 or the Migrant Workers Act, specifically dun sa may illegal recruitment, tsaka large scale illegal recruitment, tsaka large scale estafa. Todo tanggi naman ang suspect sa paratang. Wala akong alam dyan sa mga transaksyon nila. Paalala ng mga otoridad sa mga nagdanais na magtrabaho sa ibang bansa na direktang makipag-ugnayan sa POEA upang hindi mabiktima ng mga illegal recruiter. Mula rito sa Camp Crame, ako si Grace Casin, humahataw sa balita. Ng NBI Anti-Organized Transnational Crime Division ang 5 suspect sa Maynila na sangkot umano sa operasyon ng Bukis. Ito ay bilang bahagi ng kampanya kontra iligal na sugal ng pamahalaan. Ito ang hataw na balita ni Roderick Mendoza. Nahuli sa operasyon ng NBI sa Santa Cruz at Quiapo, Maynila ang 5 sospek na ito na sangkot umano sa bukis o iligal na patayaan ng karera ng kabayo. Kinilala ng NBI ang mga naaresto na sina Reynaldo Nazaret, Lordelisa Cortez Rotor, Arlene T, Rose Fernandez at Anthony Moran. Ikinasa ang operasyon matapos humingi ng tulong sa NBI ang Games and Amusement Board. Pag tumataya po sa bukis, hindi po yan pumapasok sa gobyerno. Aminado naman ang naarestong manager ng nightclub na sangkot sila sa bukis. Datian niya silang may OTB station, ngunit ilang taon nang hindi nakapagbabayad ng permit. Masama po palang maglagay ng bukis dahil hindi nakakabuti po sa gobyerno.
humihingi po ako ng tawad sa Duterte administration. Sinampahan ng mga sospek ng kaukulang reklamo sa Piskalya ng Maynila at nahaharap sa 6 hanggang 12 taong pagkakabilanggo. Mula sa lungsod ng Maynila, ako si Roderick Mendoza, humahataw sa balita. Maraming salamat Rajel at Dora, nagulat mula sa Quezon City. Isa na namang hinihinalang tulak ng droga sa mga partel sa Quezon City ang naaresto ng mga pulis sa buy-bus operation kagabi. Samantala, bugbog sarado naman ang isang binatilyo na umunoy snatcher ng cellphone sa Tomas Morato nang bugbugin ng mga nakahuli dito. Narito ang ulat ni Asher Cadapan Jr. Naaresto ang isang lalaki at 3 pa nitong kasama sa buy-bus operation ng Drug Enforcement Unit ng Quezon City Police District at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa isang apartel sa Barangay Immaculate Concepcion sa Quezon City bandang alas 9 kagabi. Target sa operasyon ang suspect drug pusher na si Reynaldo Apostol, 27 anyos. Kasama sa nahuli ang kalibin nito na si Cristina Bilbao, 27 anyos at 2 pa nitong parokyano. So yun yung bagong modus nila at kung mayroong bibili, kinokontak sila through cellphone at papanggap din ito na bisita din sa hotel. Bisita nila, papasok sa loob ng kung saan kwarto sila naka-check-in. Doon sila gumagamit. Na-recover sa mga suspect ang 8 sachet ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 2,000 piso. Samantala, bugbog sarado ng dalhin sa QCPD Station 10 kagabi ang isang binatilyong ng hablot umano ng cellphone sa Tomas Morato, Quezon City. Kinilala ang suspect na si Mark Oliver Buenaventura, taga Tondo, Maynila. Bigla pong may huminto na motor po sa harap ko po. Tapos muntik po akong banggain. Nag-sorry po siya, then bigla niya po kinuha yung phone ko. Hinatak po siya. Yung 2 ko pong friend. So nalaglag po siya sa motor. Tapos yung kasama niya po, tumakas po. Iginiit naman ng suspect na menor de edad pa siya. Siguro modus din nila yan na gustong makaiwas sa demanda. Ginagamit nila itong batas nito para hindi sila makasuhan. Mula sa Quezon City, ako si Asher Cadapan Jr., humahataw sa balita. Handa na po tayo sa Radio La Verdad 13:50 sa Huntahan with Atty. G at Jocas. Good morning! Good morning, June at Rina. Good morning, Tita Rina and Tito June. Nakita niyo ba yung ating Pangulo? Parang jeans yung suot niya eh. Hindi ba yun Hindi, parang jeans eh. Na tapos Amerikana yung pangtaas. Parang gusto niya nang tanggalin talaga. Ayaw ko to. Pero kita niyo naman, kaso nakasuot lahat eh. Ang katabi niya talaga Ang katabi niya sa dinner talaga, si Vladimir Putin. Yeah. Si Vladimir. Ikaw na. Nagbubulungan ba, Shoulders to shoulders sila? Yung pinakitang picture, hindi eh. Pero syempre sigurado yun eh. Nag-uusap yan sa Bisaya eh. Baka puro lang siguro. Gusto ka na dong. Spasibo. Thank you. Hindi, syempre ang ating Pangulo kasi, di ba, dadalaw. Yes. Pupunta yan sa Russia rin. Yes. And therefore, yung pagsasama nila yan, in preparation yan. It is possible ang Philippine government ang gumawa ng paraan na magkatabi sila. Yes. Or it is possible si Vladimir Putin mismo Ang nag-request. ang nag-request. Kasi ibang klase yun. Napakataas na symbolism yun kapag ka pinagtabi-tabi kayo, lalo na sa kainan na ganyan. You go to Russia, you drink vodka. Sabihin, ang taas ng You go rating to the Philippines and then You Islam drink Panog. Lampanog. Hindi ba? Pero ayun, kahit paano, maganda rin yung nakikita na magkakasabay sila at maganda rin yung naging outcome ng bilateral discussion. Pero June, napansin ninyo na this time around medyo sirado na yung yung tie niya. Pero medyo may bukas pa rin ng konti. Pero hindi kagaya dati na medyo halata talaga, di ba? So nag-a-adjust naman ang ating Pangulo. Siyempre naman, kita mo naka-Amerikana lang. Sumusunod naman. Para siyang naka-straight jacket yung dating niya. Yung uneasy talaga siya. Ang tawag doon mga pang-millennial yun. Pero di ba pag nakikita mo yung Pangulo mo na nasa ganong klaseng pagtitipon, nakaka-proud din as a nation na nakikita mo at the same time kinikilala siya at nire-respeto ng ibang world leaders. Kung mataas ang pagtingin kay Pangulong Rodrigo Duterte, di ba? Tama. Since last year, nung una siyang sumabak sa ASEAN. At saka gustong-gusto siya
ni Xi Jinping. Siyempre. Totoo. Tapos gusto siya kasi huwag ka na lang magreklamo sa South China Sea. May kapalit yun. Ang bahala sa'yo. Sa'yo na yung Huwag ka na umingay. May kapalit yun. May kapalit yun. May mga ilang billion dollars yan na kapalit. Ano bang gusto niyong armas? Di ba? Nag-usap pala sila kagabi. Restricted pala yung bilateral meeting nila. Yes. Meaning to say, closed door, walang media, nagbulungan. Sino yung reporter natin, June, sa China? Si Rosalie. Aba naman si Rosalie Cos talaga. Iba yung pambihira. May mga opportunity na makatravel ka. Diba? Ang balik ni Rosalie, mapasalubungan tayo rin hindi na siya si Rosalie Cos. Ano na? Rosalie Co. Tinanggal isang letter, ha? Ibang klase talagang isip mo, Tito Jokas. Pambihira. Out of this world. Ang bilis. Intergalactic. Sige. Intersolar lang yan, intersolar. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyong dalawa. Narito ang mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Reklamo impeachment laban kay Pangulong Rodrigo Duterte ni-reject ng House Committee on Justice dahil sa kawalan umano ng sapat na batayan. Dating DOTC Secretary Emilio June Abaya humarap sa pagdinig ng Senado sa mga aberya sa operasyon ng MRT Line 3. Pinasok ng mga kontrata, iginiit nito na hindi maanomalya. Infrastructure program ng Duterte administration ipinresenta sa Belt and Road Leaders Summit sa China. 68 bansa at international organization nakipagkasundo sa China para sa Belt and Road Cooperation. At anti-distracted driving law epektibo na simula sa Huwebes. LTO magbibigay pa ng 3 buwang palugit sa mga driver bago ang istriktong implementasyon ng batas. Dinismiss ng House Committee on Justice ang impeachment complaint na inihain ni Magdalo Party List Representative Gary Alejano laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang hataw na balita ni Joyce Balanch. Bigong makalusot sa House Committee on Justice ang impeachment complaint na inihain ni Magdalo Party List Representative Gary Alejano laban kay President Rodrigo Duterte. 41 kongresista ang nagsabing bagaman sufficient inform ang impeachment complaint, insufficient naman ito sa substance o walang sapat na basihan. Ito ay dahil hindi na kumbinsi ang mga mambabatas noong pagdinig na may personal knowledge si Alejano sa kanyang alekasyong treason, graft and corruption at betrayal of public trust laban sa Pangulo. Kaya nga ho sinasabi ko, multiple hearsay na po ito, quadruple hearsay. At mahirap naman po to drag the whole House into things like this and then you're expecting na we will issue the subpoena, yung impeachment court lang po ang pwede mag-issue niyan. Nanindigan naman si Alejano na may basihan ang kanyang reklamo laban kay President Duterte. Yes, Mr. Chair, I affirm the contents of the verification that I have personal knowledge based on facts culled from authentic records. Matapos ang isang executive session, bumoto na pasado sa form ang reklamo pero baksak sa substance o sustansya. Sufficient in form but deficient. Yun yung malinaw na lumabas kanina. Sufficient pero deficient siya in the verification kasi sa verification ang sinumpaan niya ay meron siyang personal knowledge and based on authentic documents. If you look at all of the allegations, wala siyang personal knowledge. If you look at all of the documents appended thereto, hindi authenticated. Nanindigan naman si Congressman Alejano na may hawak siyang basihan at handa siyang ipresenta ang mga ito kung isinailalim lang ng komite ang reklamo sa tamang proseso. It is not yet the time. Kaya nga sinabi ko, will I be allowed to present? In form and substance pa lang tayo. The point is there are processes. Kung nagdi-discuss na ho tayo, kung tama ba yun mali, doon yan sa hearing. Plano rin ni Congressman Alejano na iakyat ang kanyang panawagan sa International Criminal Court o ICC dahil walaan niya ang kakayahan ng Kamara para panagutin ng Pangulo. But with what happened right now, pinapag-isipan ko ho at i-discuss ko sa grupo, nasasama na ho kaming magreklamo sa ICC. Kasi saan ho ito ay papunta? Kanino ka magreklamo? Sa DOJ? Kay Secretary Aguirre? Saan tayo pupunta? Wala ho tayong pupuntahan.
Matapos hindi pumasa sa committee level ang impeachment complaint laban kay Pangulong Rodrigo Duterte, gagawa na ng report ang House Justice Committee patungkol sa dismissal na isusumite nila o ihahain na nila sa plenaryo ng Kamara. Base sa rules na impeachment proceeding, hindi maaari masampahan ang impeachment complaint ng Pangulo sa loob ng 1 taon. Mula sa House of Representatives, ako si Joyce Balancio, humahataw sa balita. Humarap sa ginawang pagdinig kahapon ng Senado si dating Department of Transportation and Communications Secretary June Abaya. Ito ay kaugnay ng umanay mga questionableng kontrata na pinasok noon ng ahensya na dahilan umano kaya napabayaan ang operasyon ng Metro Rail Transit o MRT-3. Ito ang hataw na balita ni Nel Maribuhok. Kinuwestiyon sa ginawang pagdinig ng Senate Committee on Public Services sa mga pinasok na kontrata ng Department of Transportation, partikular na ang ilang maintenance contract sa MRT-3. Ito ay dahil sa patuloy na aberya na nararanasan ng publiko sa operasyon nito. Binusisi dito ang contract deal noong 2012 sa PH Trams na ang chairman na nagngangalang Marlo de la Cruz ay miyembro umano ng Liberal Party. Yung kanyang kumpanya, bagong-bago, bagong incorporate, napakaliit ng kapitalisasyon. Ang meron lamang siya ay koneksyon dun sa mga nakaraang nakaupo sa DOTC. Ayon kay former DOTC Secretary Emilio Junabaya, wala siyang alam sa background ng naturang maintenance provider dahil kakaupo lamang niya noon bilang bagong kalihim ng DOTC. Naninindigan ito na walang anomalya sa mga pinasok nilang kontrata. I assure you, ma'am, there is no invisible hand in DOTC. I would not have allowed it during my term. Kaugnay naman sa procurement ng 48 na bagon na hanggang ngayon ay hindi pa nagagamit, sinabi ni Abaya na nakasaad sa naging kontrata na dapat ito ay may full compatibility sa kasalukuyang sistema ng MRT. Kumbaga, hindi dapat pumayag ang ating pamahalaan na tanggapin, bayaran ito kung hindi po gagana. Malinaw na malinaw po na CNR or CRRC Dalian is fully responsible to ensure the signaling works. Hindi po dapat magturuan sila. At the end of the day, kung pumalpak po ito, ang tanging sisihino natin ay CRRC. Sa Webes ay pagpapatuloy ang investigasyon ng Senado ukol sa ilang maintenance contract ng MRT-3. Mula sa Senate of the Philippines, Nel Maribuhok, humahataw sa balita. Iprinisenta ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Build, Build, Build program sa Belt and Road Leaders Roundtable discussion sa China. Samantala, 68 bansa at international organizations naman ang nakipagkasundo sa China hinggil sa Belt and Road Cooperation. Ito ang hataw na balita ni Rosalie Cox. Closed-door Leaders Roundtable Summit ang dinaluhan ng 29 heads of state and government bilang bahagi ng Belt and Road Cooperation sa Beijing, China. Layo nitong talakayin ang mga pananaw ng mga leaders sa trade and economic concerns ng mga kalahok na bansa. Ayon sa Department of Foreign Affairs, tinalakay dito ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang mga mungkahi sa pagpapalago ng ekonomiya at pagtugon sa global economic challenges. Kaugnay nito, iprinisenta ng Pangulo ang kanyang Dutertenomics o ang Build, Build, Build Infrastructure Program na lilikha ng mas maraming trabaho. Nabanggit din niya ang pangangailangan sa pagpapatupad ng batas upang resolbahin ang suliranin sa ilegal na droga at ang kanyang determinasyong labanan ng katiwalian sa bansa. Binigyang diin din ng Pangulo ang pagkakaroon ng clean and green infrastructure bilang pagpapahalaga sa kalikasan. Samantala, ayon kay Chinese President Xi Jinping, 88 mga bansa at international organizations ang pumirma ng kasunduan sa China bilang pagsuporta sa Belt and Road Cooperation. Nilinaw din ito na bagamat inisyatibo ng China ang Belt and Road Cooperation, para naman ito sa ikasusulong ng pandaigdigang ekonomiya. The Belt and Road Initiative originates from China but belongs to the world. It involves countries in different regions at different development stages and with different cultures. It is a platform of open and inclusive cooperation and a public good we jointly provide to the world. Sa 2019 naman, isasagawa ang ikalawang Belt and Road Forum for International Cooperation. Mula rito sa Beijing, China, ako si Rosalie Cox, humahataw sa balita. Magbibigay pa ng ilang buwang pataan ang Land Transportation Office bago ang striktong implementasyon ng Anti-Distracting Driving Law.
Kaya naman bagamat epektibo na ang batas simula sa Huwebes, sisitahin lamang muna ng mga tauhan ng LTO ang mga driver na mahuhuling lalabag dito. Ito ang hataw na balita ni Joan Nano. 3 buwang palugit ang ilalaan ng Land Transportation Office sa mga motorista bago ang ganap na pagpapatupad ng Republic Act 10913 o ang Anti-Distracted Driving Law. Ayon sa LTO, bagaman sa May 18 na uumpisahan ang implementasyon ng batas, kinakailangan pang pag-usapan ng mga implementing agency ang proseso nito. Bukod pa rito, kailangan ring isailalim sa seminar ang mga traffic law enforcer para sa striktong pagpapatupad nito at matiyak na hindi magagamit sa anumang uri ng korupsyon. It's like a grace period because we'll be conducting yung information dissemination not only to the motorists but also to those who will implement the law. Sa ilalim ng Anti-Distracted Driving Law, pinagbabawalan ang mga driver na gumamit ng cellphone o ibang uri ng gadget habang nagmamaneho. Bawal ang pagte-text, pagtawag at pag-i-internet kahit pa nakahinto ang sasakyan sa traffic light. Kung kinakailangang gumamit ng telepono ang driver, dapat hands-free o naka-loudspeaker ito at kung maaari ay mag-park muna sa mga emergency bay. Maaari pa rin namang gumamit ang mga motorista ng community-based traffic and navigation applications para sa paghahanap ng alternatibong ruta sa paraang hindi ito makakaabala. Exempted naman sa batas na ito kung emergency ang tawag o message sa driver. Halimbawa, tumatawag ang isang driver, tumatawag siya sa law enforcement na sa mga pulis para mag-report ng nakikita niyang crime, ito po ay exemption. O kaya isang medical practitioner, mga doctors po, na habang tumatakbo yung sasakyan nila, ay nagbibigay sila ng mga paunang mga instructions doon sa isang emergency. Papatawan ng kaukulang parusa ang mga lalabag sa Anti-Distracted Driving Law. 5,000 piso ang multa para sa unang beses na paglabag, 10,000 piso para sa pangalawang paglabag, at 15,000 pesos naman para sa third offender at 3 buwang suspensyon ng lisensya. Sa pang-apat na paglabag ay 20,000 pesos na ang multa at tuluyan ng kakanselahin ang lisensya. Mula sa Quezon City, ako si Joan Nano, humahataw sa balita. Umabot sa mahigit 4 na milyong metriko tonelada ang inaning palay ng mga magsasaka sa unang quarter ng taon. Nagpapakita ito ng paglago ng sektor ng agrikultura sa bansa. Ito ang hataw na balita ni Ray Pelayo. Umangat ng 5.28% ang performance ng sektor ng agrikultura mula buwan ng Enero hanggang Marso ngayong taon. Isa sa nakatulong ay ang pagtaas ng produksyon ng palay na umabot sa 4.42 million metric tons sa parehong mga buwan. Mas mataas ito ng 12.38% kumpara sa produksyon sa nakaraang taon. Ayon sa DA, malaking bagay ang panahon at programa ng pamahalaan sa paglago ng agri-sektor. Sa ulat ng Philippine Statistics Authority, nakatulong din sa pagtaas ng produksyon ang paggamit ng hybrid rice. The 5.28 growth of the agri-sector could be attributed to the blessings of a good climate and favorable conditions in the farming sector. It is also an indication that we are on the right track in the agri and fishery development. Ayon sa DA, ramdam ng mga magsasaka ang paglago sa agrikultura sa pamamagitan ng mataas na presyo ng palay na umabot nila sa 20 hanggang 21 pesos kada kilo. Meron po silang higher purchasing power ngayon. And in fact po, nagmamanifest yung mga sa market, ang mga binibili nilang mga pagkain o nutritional requirement, makikita nyo po na mas malaki po ngayon na nagkakarne or yung mga mas matataas po na mga presyong bilihin. Samantala, may mga libreng instrumento na tinatawag na metos ang magagamit ng mga magsasaka sa kanilang pagtatanim. Mabibigyan ito ng giya ang mga magsasaka kung kailan at anong pananim ang dapat nilang gamitin, maging ang mga pataba at iba pang input. This can really help the farmers predict whether uulan ba itong the next few days. Should I do pesticides management or not? Or should I harvest already in advance? Mula sa Quezon City, ako si Ray Pelayo, humahataw sa balita. Umabot ng 7.7 billion US dollars ang personal at cash remittances ng mga overseas Filipinos sa unang bahagi ng taon ayon sa inilabas na report ng Bangko Sentral ng Pilipinas kahapon.
Mataas ito ng 8.1% mula sa 7.1 billion US dollars sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Ayon sa BSP, ang pagtaas ng bilang ng personal remittances ay dahil sa mahigit 10% pagtaas sa bilang ng mga land-based workers na may kontratang 1 taon pataas. Nitong Marso lamang ay umangat sa 2.9 billion US dollars ang padala ng ating mga kababayan mula sa 2.6 billion US dollars. Mataas ito ng 11.8% sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. 80% ng remittances ngayong first quarter ay galing sa mga bansang United States, Saudi Arabia, UAE, Singapore, Japan, United Kingdom, Qatar, Kuwait, Hong Kong at Canada. Pasado sa Senado ang panukalang palawigin ang validity ng passport mula 5 hanggang 10 taon. Sa botong 18-0, agad na pumasa ang panukala na layong higit na makatulong sa mga overseas Filipino workers at seafarers. Una nang nakapasa sa lower house ang naturang panukala at dahil dito, maisasalang na ito sa Bicameral Conference Committee upang ito ay maisapinal at malagdaanan ni Pangulong Rodrigo Duterte upang ganap na maging batas. Naniniwala ang Department of Interior and Local Government na nakumbinsi ang international community sa paliwanag ng Philippine delegation ukol sa human rights situation sa bansa. Ito ang hataw na balita ni Leslie Longbowen. Nakatulong ang pag-uulat ng mga delegado ng Pilipinas sa United Nations Human Rights Council sa Geneva, Switzerland upang maipaunawa ang tunay na human rights at drug situation sa bansa. Ito ang paniniwala ng Department of the Interior and Local Government. So after Senator Alan Peter Cayetano gave also an overview of the true situation of the human rights situation in our country, including the anti-illegal drugs campaign, we were very confident that the 109 countries who attended the interaction, the UPR interaction with the Philippines, were convinced. Batay sa ulat, mula ng simula ng anti-illegal drugs campaign ay nasa 1.2 million na ang sumukong drug users at pushers. Mahigit 2,000 naman ang napatay sa police operations. Nilinaw rin ng grupo na ang naitalang mahigit 9,000 na namatay ay dahil sa murder at homicide. Itinanggi naman ng DILG ang aligasyon na mahigit 7,000 ang biktima ng extrajudicial killings. Ayon kay DILG Assistant Secretary Epimaco Densing III, hindi katakataka na mas malaki ang bilang ng mga namatay sa Administrasyong Duterte dahil sa mas pinaigting na anti-illegal drugs operation sa unang 3 buwan ng panunungkulan nito kaysa sa huling 6 na buwan ng nakalipas na administrasyon. Ngunit pareho lamang ito ng death ratio. There is one death for every 20 anti-illegal drugs operations, whether during the Aquino administration or the Duterte administration. The only difference is that there are more deaths now because there are more anti-illegal drugs operations. Samantala, naniniwala naman ang mga delegado ng bansa na kumbinsido sa kanilang naging presentasyon ang mga dumalo sa Universal Periodic Review. Mula sa Quezon City, ako si Leslie Lomboen, humahataw sa balita. Sumagot na ang Commission on Human Rights sa hamong binitawan ni PNP Chief Director General Ronald De La Rosa na maging patas sa pagsasagawa ng investigasyon. Ito ang hataw na balita ni Grace Casin. Handa ang Commission on Human Rights na imbestigahan ang mga ginagawang pamamaslang ng mga teroristang grupo dahil malinaw na paglabag ito sa karapatang pantao. Inilabas ng CHR ang pahayag kasunod ng pahayag ni PNP Chief Director General Ronald De La Rosa na hindi dapat sentruhin ng komisyon ang investigasyon nito sa paglabag na nagagawa ng mga alagad ng batas. Sana pati yung mga pinuputulan ng ulo ng Abu Sayyaf, iimbestigahan rin nila yun. Nakasabihan mo yung CHR, huwag lang mag-limit dito sa side natin. Isa sa mga iniimbestigahan ng CHR ay ang pagkamatay ng Abu Sayyaf member na si Saad Samad Kiram noong May 4 sa Cortes, Bohol. Si Saad ay nagtamo ng tama ng bala sa noo, dibdib at kaliwang hita matapos magtangkang tumakas. Una na ring sinabi ng PNP na bukas sila sa anumang investigasyon. Gusto nila mag-imbestiga? Ha? Sige, imbestigahan natin. We are open. Imbestigahan natin yan. Mula rito sa Camp Crame, ako si Grace Casin, humahataw sa balita. Para
sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na untvweb.com. At narito naman ang mga dapat abangan sa ikatlong paghataw ng mga balita. Pangulong Rodrigo Duterte dumating na sa bansa mula sa China. 4 na kasunduan na magpapapanatag o magpapatatag sa ugnayan ng dalawang bansa nilagdaan. Pagkakaroon ng emergency powers upang solusyonan ang problema sa lumalalang trapiko sa bansa, hindi igigiit ng Pangulo sa Kongreso. Ilang kumpanya ng langis nagpatupad ng dagdag presyo sa gasolina ngayong araw. At Dave Moffat, na kapilang sa bandang The Moffats, hindi nagpahuli sa kanyang Wish-clusive performance sakay ng Wish 1075 bus. Kinakasama po ang buong puwersa ng UNTV News and Rescue sa iba't ibang panig ng mundo. Nandyan si Grace Casin sa Quezon City, si Bradley Robusa sa Baguio City, si Dante Amento sa Zamboanga City, si Janice Inhente sa Davao City, si Jane Robles sa Vietnam. Si Bert Cerudo naman ay nasa Dubai, United Arab of Emirates. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad, 1350. Totoong balita, tunay na kalinga para sa kapwa. Sa mga kasambahay natin na ngayon pa lang nagbukas ng kanilang radyo at telebisyon, narito na po ang mga hataw na balita sa umagang ito. Pangulong Rodrigo Duterte dumating na sa bansa mula sa China. 4 na kasunduan na magpapatatag sa ugnayan ng dalawang bansa nilagdaan. Pagkakaroon ng emergency powers upang solusyonan ang problema sa lumalalang trapiko sa bansa, hindi igigiit ng Pangulo sa Kongreso. Ilang kumpanya ng langis nagpatupad ng dagdag presyo sa gasolina ngayong araw. At Dave Moffat na kabilang sa bandang The Moffats, hindi nagpahuli sa kanyang Wish-clusive performance sa kaya ng Wish 1075 bus. Sa detalye ng mga balita, sumentro ang isinagawang bilateral meeting ni Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping sa lalo pang pagpapatatag sa ugnayan ng dalawang bansa. Kaugnay nito, 4 na kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at China ang nilagdaan kahapon. Ito ang hataw na balita ni Rosalie Cos. Muling nakaharap sa bilateral meeting ni Pangulong Rodrigo Duterte sina Chinese President Xi Jinping at Prime Minister Li Keqiang. Ito ay matapos ang 2 araw na Belt and Road Forum for International Cooperation sa Beijing, China. Binati ni Pangulong Duterte ang China sa tagumpay ng BNR at ipinahayag ang pagnanasang mas mapatatag pa ang ugnayan ng Pilipinas at China sa pamamagitan ng mga ganitong usapan. We must stop this and other fora of constructive engagement with the larger world. But we must certainly continue to strengthen our bilateral relations. 4 na kasunduan din ang nilagdaan sa pagitan ng Pilipinas at China kaugnay sa economic and technical cooperation, human resource development, energy cooperation at news and publishing. Umaasa naman ang Pangulo na magiging maganda ang bunga ng unang paghaharap ng foreign ministries ng Pilipinas at China para sa pagresolba sa maritime dispute sa West Philippine Sea. Sa susunod na linggo na magsisimula ang bilateral consultation mechanism na isasagawa rin sa bansang China. It is important to keep our communications lines open. I am pleased that we have established a bilateral consultation mechanism on the South China Sea. Samantala, nagpahayag naman si Chinese President Xi ng pagpapahalaga sa ugnayan nito sa Pilipinas at sa kagustuhang palawigin pa ang development strategies ng dalawang bansa. Mula rito sa Beijing, China, ako si Rosalie Cos, humahataw sa balita. Nakabalik na sa bansa si Pangulong Rodrigo Duterte matapos ang ilang araw na working visit sa Cambodia, Hong Kong at China. Alamin natin ang iba pang detalye sa hataw na balita ni Janice Inhente live. Yes, Janice. Yes,
Monica, pasado alas 3 nga kaninang madaling araw nang lumapag ang eroplanong sinasakyan ni Pangulong Rodrigo Duterte dito sa Davao International Airport. Humarap muna ito sa mga kawani ng media at nag-ulat ng mga accomplishments sa kanyang working visit. Sumagot din ito ng ilang katanungan mula sa ilang media personnel. Kabilang sa sinagot ni Pangulong Duterte ang umano'y kahilingan sa Sulu Movement na magdeklara ng martial law sa 6 na munisipalidad sa Sulu dahil umano ito sa problema sa bandidong Abu Sayyaf Group sa lugar. I need time to ponder on it deeply, and it is not only a political decision, it is an emotional decision. You do not tinker with the powers of extraordinary powers of the state. Ayon sa Pangulo, kung magdedeklara siya ng martial law ay hindi niya matitiyak kung hanggang kailan ito tatagal. Ngunit sinabing hindi lamang ang problema sa ASG at rebelyon ang re-resolbahin kapag nagdeklara ng batas militar, kundi lahat ng mga problema sa Mindanao. Samantala, kaugnay namang ng usaping pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at National Democratic Front of the Philippines, muling nanindigan ng Pangulo na hindi lalagdan sa anumang kasunduan hanggat patuloy umano ang pagpatay ng mga rebelde sa mga sundalo ng pamahalaan. Ngunit ayon kay Pangulong Duterte, bukas pa rin ang kanyang offer kay CCP Founder Chair Joe Masison na magbalik sa bansa at hindi aniya ito ipapaaresto. Kulungin mo pa. Pagumot mo na lang. Tapos kung gusto niya, uwi siya ng Norway ulit. Hindi ko siya aresto yan. He can come home. We do not fight people who are helpless. Not healthy anymore. Kaugnay naman ng peace talk sa Moro National Liberation Front, sinabi ni Pangulong Duterte na hindi siya magpapatupad ng anumang timeline alang-alang sa kapayapaan. Ayon sa Pangulo, nais niyang makatupad sa pangako niya sa Moro people na pagbabago sa Mindanao. Monica, mag-aalas 4 kaninang madaling araw nang matapos ang question and answer kay Pangulong Rodrigo Duterte, dumiretso na ito sa kanyang tahanan kasama ang kanyang common law wife na si Hanilet Abansilla at ang kanyang anak na si Kitty. Monica? Maraming salamat, Janice Enhente, live na nag-uulat mula sa Davao City. Hindi higit ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Kongreso na pagkalooban siya ng emergency powers upang masolusyonan ang problema sa trapiko sa bansa. Ayon sa Pangulo, tatanggapin niya kung nais itong ibigay ng mga mambabatas sa kanya. Ngunit mauunawaan din naman niya kung hindi ito paboran ng Kongreso dahil sa posibilidad na magkaroon ng pag-abuso sa naturang kapangyarihan. If the Congress would want to give it to me, fine. It would expedite things. But if they are fearful of corruption there because walang bidding-bidding yan, emergency powers, then they have every right to doubt. But I said I would not insist on it. If they do not feel safe or comfortable with my cabinet, fine. Samantala, muli namang tiniyak ni Pangulong Duterte na hindi nito kukonsintihin ang katiwalian sa ilalim ng kanyang pamamahala. Alamin naman natin ang mga balita sa iba't ibang panig ng bansa sa ating Balitang Prom Day. Mula sa Baguio City, alamin natin kay Bradley Robusa ang mga balita sa Luzon Region. Naimbag abigata, Bradley. When nagyaman na Kuya Daniel na imbag na bigat kinyam, dagito'y tidamdamag na naalat tayo dito'y Luzon Region. Sinarag iti lokal ng gobyerno ti Ilocos Sur kan mano nga anti-mining groups. Iti plano nga pagaramid iti mining exploration ito'y pagilian. Ti detalye at ati hataw na balita ni Toto Fabros. Nainget nga konkontraan ti grupo ken dagitag na iti probinsya ti Ilocos Sur di plano nga panangisangkat iti mining exploration ti ili ti Cervantes. Sigun ti grupo ti Cervantes ipatig sa Lakniban movement pagdandanagan datag balin nga epekto daytoy ti probinsya. Ng mining areas within the Philippine setting pa lang po nasirang-sira po talaga ang kanilang nature. Ayaw namin sa exploration and mining. The problem is, hindi naman kasi kami ang ina-applyan ng company ng application for
exploration. Ganda na ganda met tira duma pa nga concerned citizen tagbaling nga papasamak ti lugar da. Ti panagregay tinalalawa paset ti dagakas na pasamak sa Jemangkayan Benguet iditawin 2000. Ngem nilawlawagan met ti Mines and Geoscience Bureau wenno MGB awan pay wenno saan pay nang ruwar ti permit para ti mining exploration ken adda pay laing ti proseso ti evaluation. At the same time, we're still waiting yung certificate precondition na manggagaling sa NCIP because it is one of the requirement. Imunan nga nang ruwar ti resolution ti Ilocos Sur Provincial Government iditawin 2004 ken itangatawin 2017 mainaig ti no mining ken no exploration ti entero a probinsya. Manipod Ilocos Sur, siyak ni Toto Pabros, humahataw sa balita. Pinagsukat iti Regional Director iti Calabarzon Police dahil tinasurok 80 nga PNP personnel sa Tanawan, Batangas ken binangoran Rizal po itay tultuloy nga drug activities ijay agpada nga paset ti hataw nga balita ni Sherwin Kulubong. Pinagutos kahapon ang Regional Director ng Calabarzon Police na si Police Chief Superintendent Mao Aplasca na alisin ang 84 na tauhan nito sa Tanawan Police Station at ilipat sa Binangonan, Rizal. 82 pulis naman sa Binangonan ang sorpresang dinala rin sa Tanawan, Batangas kahapon. Ayon kay Region 4A, PIO Chief Police Superintendent Chita Del Gawiran, bunsod umano ito ng patuloy nilang natatanggap ng mga sumbong sa dalawang lugar kung saan talamak pa rin ang iligal na droga. Persistent yung mga reports na dito sa mga area nito ay laganap yung ano natin sa illegal na droga. So, para immediately ma-address natin yung problema, ito yung pinanggutos nating Regional Director. Ayon pa kay Gawiran, seryoso ang PNP sa Region 4A na malinis ang kanilang hanay bilang tugon sa mandato sa kanila ng Pangulo at ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa. Hindi kasi mamatay-matay yung ating information na talagang laganap pa rin yung illegal na droga. Maaari kasi minsan ang ating personnel pag patagal na sa isang unit, nagkakaroon na sila ng mga kaibigan, yung loyalty nila imbes na sa PNP o sa ano natin, inapupunta na doon sa mga personalities. Hindi maganda yung activities. Kilala ang Tanawan City sa Batangas sa Walk of Shame campaign kung saan ipinaparada na may suot na karatula ang mga nahuhuli nilang drug personalities upang huwag umanong tularan. Ngunit ayon sa opisyal, hindi pa rin nawala sa lugar ang mga gumagamit at nagbebenta ng iligal na droga sa kabila ng Walk of Shame campaign ng lokal na pamahalaan. Mula sa Laguna, ako si Sherwin Kulubong, humahataw sa balita. Dagita ti damdamag nga naala tayo ditoy Luzon Region, manipod ditoy Baguio City. Agsubli kinyam Kuya Daniel. Agamana Bradley Rabusa live mula sa Baguio City. Mula naman sa Zamboanga City, makibalita tayo kay Dante Amento. Buenos dias, Dante. Muchas gracias Kuya Daniel. Buenos dias, magakasang bahay. Takiel mga notisya na rehiyon de Mindanao. Hindi yata contravini el ciudad de Zamboanga con el pedimiento extensión con el suspensión del warrants of arrest y hearing del magakaso de MNLF Chair Nur Miswari acerca del 2013 Zamboanga siege. Takiel report. Por el bien del Tardaya esperando que verdadero y largo paz na Mindanao. Hindi yata contravini el gobierno del ciudad de Zamboanga con el motion for extension con el suspension del warrants of arrest y hearing del mga kaso de MNLF Chair Nur Miswari. We will not oppose the extension because really 6 months is too short for peace process. Besides, that would show that we are supporting the peace initiatives of the President. Si Miswari el cabeza sigon cuando ya ataca el disuyo mga seguidores na ciudad de Zamboanga del 2013 pasado. Abril 27 este año cuando ya acaba el 6 meses suspensión ya dale el corte para con el plano peace talks entre el gobierno y Moro National Liberation Front. Después de este no hay pa también claro acuerdo el dos partes, por eso ya pide otros 6 meses el campo de Miswari. How it should be done, the President is in a better position to provide for mechanics that it will succeed.
Mientras tanto, na otro notisya, top propone ahora el gobierno local de Davao kay queda chocolate capital na país, el ciudad. El detalle na report ni Dayan Ventura. Nagpasa og rekomendasyon ang Philippine Cacao Industry Development Council or PCIDC ug ang lokal nga panggamhanan sa Davao ngadto sa Regional Development Council nga nagasugyot nga himong chocolate capital of the Philippines ang Davao. Tumong niini nga mailhan ang artisan chocolate sa rehiyon ug ang pinasahi nga lasa ug kalidad sa cocoa beans. We have one of the best chocolates here in the world because it's single origin. Yung ating ginagawang raw materials for chocolate are coming from Davao. So yung tawag niyan single origin. Dugang ni PCIDC President Valentin Turtur, sa kasamtangang higayon, 90% na ang approval rate sa maong rekomendasyon tungod sa positibong pagdawat sa mga lokal nga kagamhanan sa rehiyon sa Davao. Uyon usab ang cacao farmers sa maong plano tungod kay alang kanila nindot ang kalidad sa cocoa sa lungsod. As cocoa farmers diri sa Davao City, sugot kayo ming mahimong chocolate capital ang among lugar diri sa Davao City. Unang-una, kumpara sa ubang nasod, kini amo ang lugar sa Davao City. Kung maaprobahan ang rekomendasyon, plano sa PCIDC nga magtukod og exclusive chocolate pasalubong center or chocolate shop sa Dakbayan sa Davao nga magpakita sa publiko sa nagkalaing-laing klase sa chocolate nga produkto sa Davao. Gikan diri sa Davao City, ako si Dayan Ventura, humahataw sa balita. Es el mga notisya ya sa kakitan na rehiyon de Mindanao. Desde aquí na ciudad de Zamboanga, bira con ustedes otra vez, Kuya Daniel. Muchísimas gracias, Dante Amento, live mula sa Zamboanga City. Matapos mag-perform sa nag-iisang FM radio station on wheels sa Pilipinas, ang Canadian pop rock band The Muffets noong Pebrero, hindi naman nagpahuli ang bunso sa apat na magkakapatid sa kanyang Wish-exclusive performance kahapon sa Wish 1075 Bus. Narito ang report ni Monokson. Hindi makapaniwala si Dave Moffat na makalipas ang 16 na taon ay naaalala pa rin siya ng kanyang mga Filipino fan. Si Dave ay kabilang sa bandang The Moffats na sumikat sa Pilipinas noong 90s. 4 na beses na siyang nakabisita sa bansa kasama ang kanyang mga kapatid. At ngayon ang unang beses na bumalik siya ng Pilipinas na hindi kasama ang mga ito. Nito lamang Pebrero, nag-perform ang The Moffats sakay ng Wish FM bus. Aminado si Dave na nakaramdam siya ng inggit sa mga ito dahil hindi anya mawawala sa kanyang puso ang pag-awit. I felt sad, like really sad that I wasn't here to experience it with them. There were a couple times where I was hearing them sing together and they were singing really beautifully and I was like, what? Do they not need me anymore? But, you know, I know that they kept on saying that it's not the same without me. Kaya naman hindi nagpahuli sa kanyang Wish-exclusive performance si Dave. Sakay pa rin ng Wish Bus. Inawit nito ang kakaibang bersyon ng I'll Be There For You at I Miss You Like Crazy habang tumutugtog ng piano. Crazy, I miss you like crazy, even more than words can say. I miss you like crazy, every minute of every day. Ikalawang linggo na ngayon ni Dave sa Pilipinas. Nakatakda siyang magsagawa ng concert sa May 27 sa Music Museum. Habang nasa bansa, nagtuturo siya ng yoga sa Eastwood, Quezon City tuwing weekdays. Ayon pa kay Dave, hindi siya magdadalawang isip na bumalik ng Pilipinas kung mabibigyan muli ng pagkakataon. The people are just really warm. Like everybody is very embracing. Do you know what I mean? No matter where I go, no matter who I'm working with. Baby, I'll be there for you. When you need somebody, I'll be Mula sa Quezon City, ako si Mon Hokson, humahataw sa balita. Alam mo, iba yung Miss You Like Crazy, alam mo eh. Oo, sa ano yan eh, 90s sila kuya, sobrang Kanina, sabi ko nga kay, di ba, kay Angela. Yun ang alam ko. Miss you like crazy. Oh. Miss Hanggang ngayon you naman like sikat pa rin yan. crazy. Ikaw, ano yan? Alam mo yan? Kanina? Kanina, ganun. Paano? Yan na, dinig ko ka na. Kailangan ka. Paano? Yan na naman tayo eh. Ayan na. Oh, paano? Tapos, mahirap kuya, panlalaki
yung kanta. Oy, mas madali nga yun kasi mababa Mabobo. sa'yo yun, di ba? Mababa place. Hirap yung kanta. Wala. Hindi, di ilagay mo dun sa tono mo. Naman, sabihin na naman nila, malanora honor daw yung version ko eh. Bakit? Ba, sikat naman yun. Sa bagay, sa Nora Honor. Oo. Di ba? Ayaw mo nun. Kaya lang, Nora Honor singing Moffats. Oo. Di ba? Sige, ladies and gentlemen, Ate Guy. Ayan na, sabi ko na nga paano ba? Sige na nga, kuya. While doing the therapy. I miss you like crazy. Mataas, kuya. Tinaas mo. Ikaw nag-iisa. Wala naman nagbigay ng tono sa'yo. Every minute of every day, I miss you like crazy. More than words, la 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 la. Hindi ko memorize. Girl, you're so down. Na 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 na. Meron daw bagong rules na ipapalabas ngayon ang KBP. Bawal kumanta. Babawal sa mga newscaster. Number 1 akong tatamaan. Hindi, alam mo kasi yung mga newscasters, no? Karamihan sa mga newscasters, gusto nila din kumanta talaga. Di ba? Kita mo yung mga announcer like yung commentator na si Joe Cantada. Di ba? Ikaw, kuya. Kilala mo si Joe Cantada? Nung panahon. Kilala mo si Joe? Unang panahon, kuya. Hindi mo kilala si Joe Cantada? Hindi, personally hindi, kuya. The Smoking Joe kung tawagin nila. Yan, isa sa mga sikat na komentarista ng basketball. Siya yung basketball announcer. Parang Kagaya nila. sportscaster, Oo, yung, yun, kuya. Sila Sev Sarmenta. Yes, yan, kilala ko, kuya. Hindi, kasi yan ang mga nag-succeed kila Joe Cantada. Si Joe Cantada noon ang talagang sikat na sikat sa pagiging announcer sa si Smoking Joe. Ano to, kuya, panahon ng Chris Patoyota na naririnig ko sa mga Panahon ng Chris Patoyota yan. Yung mga panahon nila. So, yan, mga kumakanta yan. And now, ganyan mga kanta. The end is near. Kinakanta ni Joe Cantada. Diba? Ikaw Bakit nga ganun, kuya? Yung mga sinaunang sorry naman sa words. Mga naunang mga broadcasters, pinapala ang boses. Yung mga Because hindi na masyado. kami, yung panahon namin, kami yung nakalinya dun sa announcers are better heard than seen. Naganda ng boses. Mga bago na ngayon, they are better heard and seen too. Kami kasi noon, panglikod lang ng mikropono Kaya pag nadinig mo nun yung mga boses na nabubuo sa isip mo, siguro kamukha to ni ganito, ni Richard Gere. Pagka nakita mo, kamukha ni... iba ang Pero after nun, naabutan ko na yon. Dumating na yung mga batch ng mga gwapong mga announcer. Kasi yung mga batch namin, ganito lang tsura namin Kasi kuya, parang alam ko yung mga announcers ngayon, kinukuha na rin sila sa mga hosting, madalas sa mga hosting jobs. So, kailangan may feature. Tsaka ngayon, hindi na masyadong nag-matter yung maganda ba boses mo or what. Marami na ngayon mga announcers sa radio na hindi kasing kagaganda ng boses ng mga announcer dati. Ngayon, kasi ngayon basta marunong magpatawa, kung minsan marunong diba? Si Eddie Mercado naman, yan naman yung madalas nag-host ng ng mga beauty pageant. Yes, narinig ko rin yan sa mama ko. Yung tatay naman ni Diego, ayun, si Tito Boy, si Angelo Castro Jr. Yan naman. Mga si Bong Lapira, yan. Frankie Evangelista, yan. Mga mga boses nun. Boses. Kaya, ngayon, mga boses, pwede nang basta kahit boses, lang. Basta may boses. Hindi. Kasi sila more on parang naging variety show host, ganyan. Ganyan. Pero kita mo magagandang lalaki din naman yan sila Eddie Mercado. Oo, kuya. Pero ngayon lang, ang pinopromote lang namin talaga nun, announcers are better heard than seen. Kasi pag nasa radyo ka nun, sasabihin ng mga nakikinig sa'yo, can we go there sa station nyo? Pwede ba namin kayo ma-meet sa station?
pwede po makinig na lang kayo kasi baka pag nakita nyo kami, hindi na po kayo makinig sa amin. Hindi naman. Ang mga tipong gano'n. Baka, Mysterious Hindi, type ang mga announcers Oo, mas before. sisira yung mystery eh. Oo. Kaya iba yung, kasi pero mo pagka boses lang nadidinig mo, pag boses lang ang Marami nadidinig mo, kang images kasing nakakreate sa oo, ikaw ang gumagawa ng larawan sa Oo. isip mo. Siguro ang ilong nito, kapareho ng ilong ni Richard Gere. Oo. Ang mata nito, kapareho ng mata ni ganito, Brad ni Pitt. Brad Pitt, di ba? Ang katawan nito, ayan, ganyan, di ba? Yung mga tipong ganon. Pag nakita mo, oops, 5 pesos. Ang mga tipong, ayan, mga kilala ni, Direk Lito. Kila Cecil Lloyd. Kapanahunan ba ni Director? Ako di ko nakilala yung mga... diba? Yung mga ganon. At saka si, kilala niya, di ba? Si Kapitan Lucio. Kahapon daw, kuya. Sabi nga sa akin. Ano ba talaga? Lourdes o ano? Kasi kuya, nung pumunta kami doon, so syempre nakausap namin siya. There were a couple of times na kinausap namin siya na Kapitan Lourdes. So, Lucy nga daw sabi kuya, niya. I Sabi heard niya, na excuse Kapitan me Lucy po, pala." Lucy po, pangalan ko. So, diba? Teka, tingnan baka natin. nahiya lang si Kapitan na i-correct kami, kuya. Ano ba ngayon? Ano ba ngayon? Meron ka bang kakausapin ngayon? Meron, kuya. Totoo na yan. Tama na yan. Tignan natin. Totoo na yan. Sige. Para po sa mga iba pang umahataw na balita, Bumisita lamang po sa aming website ang untvweb.com. at yan ang mga hataw na balita ngayong araw na Martes, May 16, 2017. Kasama po ang buong puwersa ng UNTV News and Rescue sa iba't ibang panig ng mundo. Ako si Daniel Razon. At ako naman po si Monica Verallo. Susunod na ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon.